Magandang araw. Gusto kong pasalamatan at papurihan, palakpakan si Pangulong Marcos sa kanyang desisyon na bumili ng jet fighter mula sa Amerika. Ito pong nababalita na bibili daw ng 20 na F-16 mula sa Amerika. Yan po ay napakagandang balita para sa Pilipinas. Sapagkat kailangan po natin yan dahil meron po tayong external conflict na kinakaharap ng ating bansa. Na kung tutuusin, yan po ay kulang pa. Kulang pa po yan. Sana, kahit man lang 100 na jet fighter, meron tayo. Yung mga bago yung mga bago. Yung mga advanced katulad ng F-16. Okay? O kahit man lang sana 100 o 150. Submarine. Sana magkaroon din tayo. Okay? Mga barko, sana magkaroon tayo niyan. Mas marami. Dahil ang ating bansa po ay humaharap sa pagsubok na sa panglabas. Dahil tayo po ay naawa sa ating mga kababayan, mga sailor dyan sa West Philippine Sea, binubuli. Sila po ay dumadaing. Nakikita po natin ang kanilang dinadanas sa kamay ng mga Chinese. Ngayon, gusto ko pong sabihin na ako po ay hindi kritiko ni BBM. Ako po ay kritiko na maling gawain. Katulad niyan, tama po ang desisyon ni Pangulong Marcos na bumili ng eroplano. Kaya, siya po ay aking pinapalakpakan. Okay? Pero kapag siya po ay may ginawang mali, siyempre, siya rin po ay aking babatikusin. Gusto ko lang sabihin na ako po ay hindi bias. Doon lang po ako sa tamang gawain. Kasi sabi ng iba, ako daw po ay anti-government. Pro Duterte. DDS. Gusto ko po sabihin na ako po ay taghanga ng tama. Kaya dito po sa desisyon ni Pangulong Marcos, yan po ay napakaganda para sa Pilipinas. Kaya nga dito sinasabi ko, dahil madalas po sinasabi ng gobyerno, sila po ay nananawagan sa taong bayan na magkaisa daw ang taong bayan para labanan ang mga mananakop. Tama po yan. Ang problema, ng mga nakaraan, nakita natin na mismong gobyerno natin ay iba ang ginagawa. Yung budget ng EAP modernization, binawasan. Kaya tayo po ay nagsasalita. Ayaw po natin yan. Dahil nga gusto nga natin ang ating sandatahan lakas ay mapalakas pa. Kaya ang gusto natin, dagdagan yung pundo. Kaya yan po ang ayaw natin. Kaya dito po sa ginawa, desisyon ni Pangulong Marcos na bumili ng jet fighter mula sa Amerika, yan po ay pinupuri natin. Yan po ay the best. Ngayon, ito pa mga kababayan. Okay? Gusto ko rin po pasalamatan si Pangulong Marcos sa kanyang magandang desisyon na ginawa na wag i-abolish ang NTF-ELCAC. Okay? Dito po sa sa article ng Philippine Star, published March 15, 2025,
ito pong palang si Arlen Brosas ay hiniling kay Pangulong Marcos na i-abolish ang NTF-ELCAC. Okay? O, sabi dito, Gabriela Women's Party List Representatives Arlen Brosas yesterday asked President Marcos to abolish the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, which was created by former President Rodrigo Duterte in 2018 to supposedly stop communist insurgency. Ito pala si Arlen Brosas ay hiniling kay Pangulong Marcos na i-abolish ang NTF-ELCAC. Okay? Now is the perfect time for President Marcos to prove his commitment to human rights by dismantling one of the most oppressive state apparatus created under the Duterte regime, Brosas said. Okay? Sabi dito I quote, ito daw po ang tamang panahon para patunayan ni Pangulong Marcos sa human rights ang kanyang commitment para i-dismantle itong most oppressive aparatos ayon kay Arlen Brosas na kinreate noong panahon ni Pangulong Duterte. Ito daw ang tamang panahon para ipakita, patunayan ni Pangulong Marcos ang kanyang commitment sa taga-human rights. Parang lumalabas, inuuto pa. Parang inuuto pa nitong Gabriela Women's Party List Representatives Arlen Brosas si Pangulong Marcos. Okay? Parang inuuto pa dahil ito raw ang tamang panahon. Ito raw ang tamang oras. Ngayon. She said that NTF-ELCAC has been used to red tag, harass, intimidate legitimate people's organization, activists, and human rights defenders. So, ayan. Ang NTF-ELCAC daw, ginagamit sa pang-red tag, pangharas, pananakot sa mga legitimate people's organization, katulad ng aktivista, human rights defender. Galing ang galing ng propaganda. Ako naman, para sa akin, mas gusto ko yung NTF-ELCAC para at least meron tayong ang gobyerno ay may sandalan, may polisiya para labanan ang insurgency. Dahil tayo po ay naniniwala na ang NTF-ELCAC ay kailangan ng bayan, ng bansa, ng ating gobyerno para ang proyekto ay maihatid ng gobyerno doon sa mga kababayan natin na nasa liblib na lugar. Yan po. Kaya po tayo ay suportado natin ang NTF-ELCAC. Kaya suportado po natin ang desisyon ni Pangulong Marcos na huwag i-abolish. Ayan, sabi pa. Brosas said the NTF-ELCAC has never been instrument for peace. Ang NTF-ELCAC daw ay kailanman hindi naging instrumento ng kapayapaan. Para sa kanila yun. Opinion nila yun. Kasi ako tulad ko. Ako naman ay law-abiding citizen. Ako naman hindi naman hinaharas ng gobyerno. Dahil ako ay law-abiding citizen. Ngayon, kung ikaw po ay may ginagawang mali sa gobyerno, laban sa gobyerno, nararapat lamang na ikaw ay panagutin ng gobyerno. Yan po aking paniniwala. Diba? Yan po aking paniniwala.
Dahil po hindi pinagbigyan ni Pangulong Marcos ang hiling ni Arlen Rosas, ito na ngayon ang banat. Oh. Ayon pa rin sa article ng Philippine Star, published March 28, 2025. Marcos slammed over refusal to abolish NTF-ELCAC. Okay? Ayan. President Marcos' declaration that he will never abolish the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF-ELCAC, proved that his administration continues the same repressive policies of his predecessor, former President Rodrigo Duterte, according to House Assistant Minority Leader and Gabriela Women's Party Representatives Arlen Bosas. Marcos is no different from Duterte. Naloko na, ha? Naloko na. Dahil po hindi pinagbigyan ng gusto ang hiling. Ngayon, sabi, wala raw pinag-iiba si Marcos at si Duterte. Naloko na, ha? Ang galing na propaganda, ano? Kaya ako, hiling ko kay Pangulong Marcos, huwag ka uto-uto, Mr. President. Huwag ka magpa-uto dito sa mga ito. Okay? His refusal to disband NTF-ELCAC despite documented human rights violation and partisan political activities shows that this administration remains committed to the same tactics. Asa na? Wala. That terrorist activities or activist progressive organization and ordinary citizen, Brosas said. Okay. Marcos' statement came just after the Gabriela Women's Party List filed a formal complaint with the Commission on Election, COMELEC, against the NTF-ELCAC for its relentless retagging activities which violate election laws, prohibiting partisan political activities by government agency. Brosas also revealed that during her campaign sortie in Tuguegarao, Cagayan, one of her supporters retrieved black propaganda materials labeling her as terrorist and urging voters not to support her candidacy. She pointed out that billions of pesos are being allocated to the NTF-ELCAC operation, including 10 million per barangay under its barangay development program, while essential social service remains severe underfunded. Okay, so yan so yan po. Yan po ang banat ng kagalang-galang na congresswoman mula sa Gabriela. Yan po ang banat kay Pangulong Marcos. Dahil hindi pinagbigyan ang kahilingan. Ako naman, ako masasabi ko, dito kay lahat na sa mga Makabayan Black member, kanilang mga kasamahan, ako ang masasabi ko, siguro mas maganda, magkipagtulungan na lang sa gobyerno. Kasi nga, ang ating bansa, may kinakaharap tayong external conflict. May kinakaharap tayo na problema sa ating internal conflict. Katulad ng insurgency. Sa halip sana na ang ating gobyerno, ang ating sundalo, kapulisan, kasundaluhan, ay nakapokus para sa panglabas na issue, ito pa, nahati tuloy ang kanilang trabaho
dahil mismo po sa ating bansa, sa loob, may problema tayo. Ay kung wala po yung insurgency, edi sana, maganda. Di po ba? Kaya, ang aking opinion, mas maganda siguro, sumuporta na lamang ang mga Bayan Black sa gobyerno, sa NTF-ELCAC. Di ba? Yan po ang aking kahilingan dito sa grupong ito. Sa Mindanao nga yung mga Imaylep, tahimik na sila. Tahimik na sila. Sila po ay tumalima na, sumusuporta na sa gobyerno. Pero dapat ang gobyerno, huwag abusuhin yon. Para tuloy-tuloy ang kapayapaan. Yan po ating hiling. Di ba? Yun dapat, magkaisa. Okay lang mag-criticize. Kung kritiko ka, okay lang yun. Kritiko ka ng mali, okay lang yun. Ako, ganun ako Pero kung lalaban ka sa gobyerno, hindi na pwede yun. Mali na yun. Di ba? Mali na yun. Ako, inuulit ko okay lang mag-criticize kasi yan po ay binigay sa atin ng Estado. Binigyan tayo ng kalayaan magsalita. Pero dapat na ayon sa batas. Kung ano yung kailangan batikusin. Doon lang tayo. Di ba? Kaya ako, masabi ko na ako po ay DDS dahil tama po ang akin nakikita sa kanila. Ako naman, hindi ko rin pwede sabihin na ako ay anti-Marcos dahil kapag mayroon pong ginagawang tama ang Marcos administration, sila din po ay pinupuri ko. Sa makatuwid, naulit ko, ako po ay laban lamang sa maling gawain. Okay? Malinaw po.